70 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang anong epekto ng paghahari ni Kristo sa buhay mo at sa mundo. At ang Bible verse po, at ang topic natin ay Kingship of Christ. At ang Bible verse na tumatagpuan sa Revelations chapter 19 verse 16. On his robe and on his thigh he has a name written, King of Christ and the Lord of Lords. At siya'y mayroong isang pangalan nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sabi po ito yung concept ng kingship of Jesus. Jesus Christ fulfills the office of King, first coming by ruling over all creation and reigning sovereignly over his church. Unlike early kings who rise and fall, Christ's kingdom is eternal, righteous, and unshakable. As king, he governs not only with absolute authority but also with justice, mercy, and love. He subdues our hearts, defends his people, and will return second coming to establish his visible kingdom in full glory. Christ is not just king over the universe, he must also be king over our daily lives. At ang teachings natin ngayon ay number 1. Jesus reigns as king over heaven and heaven. Ito po, talagang pinamumunuan natin Panginoon, hindi lang yung heaven kundi yung earth. Talagang kasi may ano yan eh, may nandito sa Matthew chapter 6 verse 10. Your kingdom come, you will be done on earth as it is in heaven. Dumating nawa ang iyong kaharian, susunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ibig sabihin kung anong pinapatupad ng ating Panginoon sa heaven, yun din ang ipapatupad dito sa lupa. At kung anong meron yung langit, dapat meron din ang lupa. And number 2 po, Jesus colonizes the earth through his people. Ito po, sinakop ng ating Panginoon yung ating mundo, yung earth, pamagitan ng kanyang mga nanampalataya sa kanyang tao, mga servant people ng ating Panginoon. Sinakop niya yung mundo upang wasakin na yung kasamaan at para matigil niya. Talagang hindi niya talagang tinanggalan niya ng kapangyarihan si Satan upang ano pa itong mundo na pinagagalawan natin. Number 3 po, Jesus secures our victory until his return. Diba? Tapos si Jesus Christ, talagang yung victory natin sinecure niya hanggang sa bumalik siya dito ulit para sa atin. And application naman po para nito ma-apply sa ating buhay. Number 1, be an ambassador of Jesus. Kailangan maging ambassador tayo ng ating Panginoon. Talagang magpasakap tayo sa Kanya at sundin natin lahat ng Kanyang kautusan at yung mga salita niya. Diba nagkatawang tao siya, he is fully God and fully human. Kaya siya nagkatawang tao upang maging example natin yun in our daily lives. Dapat ganoon ina-apply natin sa ating buhay kung talagang gusto natin maging ambassador ng ating Panginoon. And number 2 po, be a colonizer for King Jesus. Ito, kailangan dapat na talaga magpasakop tayo sa ating Panginoon. Dahil King Jesus, diba? Kasi diba, sinasakop niya itong ating earth. Kailangan tayo rin magpasakop din tayo sa Kanya upang ma-secure din natin yung victory na bago pa siya dumating. Talagang secure na yun para sa atin. And lastly po, be optimistic through faith in Jesus. Talagang parang maasahan tayo. Tapos be optimistic through faith in Jesus Christ. Talagang dapat yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, talagang tuloy-tuloy siya at talagang maaasahan yung pananampalataya natin sa Kanya. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag po natin itong
mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.